Bureau of Customs, Deputy Chief of Staff of the Commissioner, Attorney Chris Bendio. Gaw, may buntag. Gaw, mayong buntag. Pagbati mula kay Commissioner at sa mga kawani po ng Bureau of Customs. Okay, Gaw. Attorney, hingi lang kami ng update dito sa isusubasta ng Customs Bureau 10 mga mamahaling pang sasakyan ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Tama yan, Gaw, no? Mabanggit po natin, kasama din po yung dalawang Bugatti Chiron, no? Na matagal na po nating naging subject din ng investigasyon. Kasama po sa auction na ito, yung dalawang sasakyan ng mga Diskaya na hindi po nabenta noong nakaraang auction at yung pong natitirang 6 na subject ng kanilang apela na nagkaroon na po ng certificate of finality ang forfeiture in favor of the government. No? So yan po yung kabuuan ng 10 sasakyang ipapasubasta natin itong paparating na February 11, ganap na alas 10 ng umaga. Kanino ba itong blue Bugatti Chiron at saka yung red? Dito sa investigasyon natin, Gaw, no? Chinese nationals yung palabas, no? Dun sa nagmamay-ari nitong Bugatti. At ito rin po ay isa-subject na rin natin sa auction dahil alam naman natin, no, nag-announce tayo na kino-consider na natin yung direct sale, no, yung pagtatanggap ng mga offers sa publiko. Kaya lang, meron kasing pinatutupad si Commissioner Ariel, no? Ito yung IAM, ito yung Integrity, Accountability and Modernization Principles sa Bureau of Customs. At base sa mga standards na ito, kanyang minabuti na mas transparent pa din ang ating public auction process kung kaya't ibinalik po natin, no, ang mga sasakyang ito sa proseso ng pag-auction instead ng pagtatanggap ng direct offers mula sa publiko. Mahal ito, 149 million. Tama ba, Attorney? Itong red Bugatti Chiron, 160 million pesos floor price. Tama yan, Gaw, no? Pero in-adjust na natin yan. Binaba na natin ng kaunti itong dalawang Bugatting ito. Kung di ako nagkakamali, gumamit tayo ng parang 20% yata na depreciation factor upang maibaba ang presyo ng mga sasakyang ito. Umaasa ba tayo, ang Customs Bureau, pati ng pamahalaan, na may bibili po nitong mga mamahaling sasakyan na ito? Oo, tayo ay umaasa, no. Again, magmula nung nakaraang mga auction natin, bigyan ko kayo ng halimbawa, no. Yung Rolls-Royce natin, kung matatandaan mo, Gaw, nasa mga 45 million ito originally, no. Nung pangalawang auction, nasa mga 34 or 35 million mahigit. At ngayon ay nasa 29 million na lamang, no. So talagang umaasa tayo na sa pagbaba ng presyo, again, within the bounds and parameters of the law, umaasa tayong mas dadami ang magpa-participate. At sa dami ng bidders, tayo naman ay umaasa na magkukumpul-kumpul, no, or magka-cluster yung kanilang bid. At nang sa ganun ay matiyak natin na yung pinakamagandang offer pa din ang makukuha ng ating pamahalaan. Okay, so anong mga pagbabagong ginagawa ng pamunuan ngayon dyan sa Bureau of Customs para mapigilan na ang ganitong klaseng modus, itong mga smuggling activities ng mga sasakyan, mga mamahaling sasakyan, Attorney? Marami tayong ini-introduce na panibagong measures, Gaw, no? Unang-una, nandiyan na rin yung ating mas mahigpit na koordinasyon sa Land Transportation Office. Meron tayong mga pulisiyang ipinatutupad kasama rin po ng LTO, no? Sa pagrerehistro, sa pagpasok ng mga sasakyan. Kung tama po yung aking naalala, naglabas na rin po ng memo ang LTO na kapag po mahigit sa 5 milyon ang halaga ng sasakyan, ay doon lamang po sa main office nila maaaring i-rehistro ito, no? Bukod pa po doon sa ating info sharing sa kanila, yung pagtutugma ng port of entry at yung jurisdiction ng LTO na magre-rehistro sa sasakyan ay pinagtibay din po natin yan. Yung ating pagsuspinde sa temporary release ng hindi pa po dumadaan or kumukuha ng ATRIG, no? Ito yung Authority to Release Imported Goods mula sa BIR, in-implement na po natin yan. At of course, no, yung ating inaasahang modernization efforts ng Bureau of Customs, yung ating mga smart x-ray, yung ating pagkakaroon ng link dito sa central office sa mga ating ports, sa kanilang mga x-ray systems, yan naman ay inaasahan natin ipatutupad in the coming years. Gaw, no? Yan ang ating mga pinatutupad upang sa ganun ay matiyak natin hindi na maulit itong mga ganitong smuggling ng mga imported luxury vehicles. Daghang kay salamat, Attorney Chris Noel Bendijo. Daghang salamat, Gaw. May buntag. May buntag, Bureau of Customs Deputy